dear beloved, Boss Mike Cervera. Grabe, no? Grabe. Wala pa pala ako sa stage, mga kababayan. Grabe, no? Alam nyo ba, mga kababayan, teka nga muna, batiin ko nga muna kayo kung okay yung aking audio. Okay ba? Okay ba yung aking audio, mga kababayan? Para makabati na po ako sa inyo ng maayos. Kasi ang dami kong ikikwento sa inyo. Oo, ha? Ang dami kong ikikwento. Grabe. Oo, okay yung audio. Yan, mga kababayan. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat, mga kababayan. At eto na nga, mga kababayan. Alam nyo ba? Oo, alam nyo ba? Ang nangyari kahapon, ako'y talagang nagtataka na eh. Habang pinapanood natin at galing ho ako rally, galing ako rally dahil medyo may dadaanan pa ako. Siguro mga dalawang oras mahigit kami ron. Kasama ko si Mima, si Maring Jen, at saka si yung aking bunso. So magkakasama kami doon. Si Mima pinag-iinitan ng mga Duterte, Duterte taong grasa. Kaya inassist ko na sila, sabi ko, tama na yan, tara na, dala-dala ko yung placard, mga kababayan, na impeach Sara. So dinaanan namin, gitna ng mga, siguro mga may 15 na mga DDS na mga nagrarally, yung mga taga-suporta ni Digong. At tingin na sila sa amin, ginitnaan namin ganon. So sa madaling salita, nakalis na kami. So nung nakauwi na ho kami, mga kababayan, eto na nangyari. Oo, may si Arnold Lopez nag-chat yata sa akin. Sabi niya, hinuli na si Bato. Nasa meeting pa ako, mga kababayan. Hinuli na raw si Bato, sakto, mga kababayan, Nung hinuli na si Bato, akyat ako, mga kababayan, iniwan ko yung meeting sa ibaba. Nanood ako ng TV, ay oo nga. Habang tumatagal, napapansin ko, mga kababayan, hindi ganito ang pag-aresto. Ewan ko kung mapapansin nyo doon, sinasabi ko, bakit parang antagal? Kasi kung aarestuhin yan, dapat mabilis lang yan. Oo, hindi aabot ng 30 minutes, hindi aabot ng 15 minutes, saglit lang yan, dadamputin lang yan eh. So nagduda na ako, mamaya-maya, habang naka-live tayo, may nag-pop up na pansinin nyo yung live natin na kagabi. May nag-pop up doon na stage. Sa na nagsabi sa akin, hindi ko nababanggitin kung sino yon, Sabi niya, parang sinasabi niya na, bro, moro-moro ang nangyayari. Moro-moro daw. Kaya tinigil ko yung live. Ano nyo ba yun? Na pansin nyo? Bigla akong tinigil yung live. Nag-pop up, mga kababayan eh. Oo, bro, moro-moro lang yung nangyayari. Napaisip ako bigla, mga kababayan. Kaya sabi ko, babay na. So, eto na ngayon, mga kababayan. Eto na. Nako, Diyos ko po, tama nga, mga kababayan. Kaya pala ang tagal-tagal na hindi makita-kita si Bato, hindi mahuli-huli si Bato. Kasi nga po, mga kababayan, paandar lang nila. Moro-moro, mga kababayan. Sino ba naman ang hindi maniniwala ron, Tignan nyo, mga kababayan, may mga pulis, may sinasabing mga taga-NBI, may sinasabing mga sundalo. Talagang maniniwala kang totoo. Di ba? Tapos, mga kababayan, doon naman sa labas, abay talagang pinapakita habang naka-video, nagwawala na yung taga-suporta ni Bato. Oo, mayroon pang sumisigaw doon na, pinatay na nila si Bato!
Pinatay na nila, walang ya sila. Yun namang si Boy Lighter, pinasasugod na yung mga tao. Sugod! Sugod sa loob! Pasukin natin! Ganun naman mga kababayan yung eksena sa labas. Talagang talaga mga kababayan, naka-organize yung plano. Ito naman putang inang si Bato, may paiyak-iyak pa to, may pagpapaawa pa. Oo. So ngayon eto. Nag-overtake ng husto si Bato. Tatanga-tanga to si Bato, nag-overthink. Oo. Dahil nga ho hindi na pagbigyan yung kanyang TRO, inisip niya na talaga yan na ganito gawin natin. Gagawa ng eksena ayon sa ating bubwit, mga kababayan. Gusto niyo basahin ko? Ito mga kababayan, taga Mindanao ito. Taga Mindanao itong kausap ko namang isa na to. Babasahin ko sa inyo mga kababayan. Sabi ho ng ating source. Ayan mga kababayan. Sabi ng ating source. Oo. Ito. Yan. Yan. Papakita ko sa inyo. Yan yung source natin bakit? Bakit nawala, Boss Mike? Dali. Ayan. Yan yung source natin Babasahin ko Babasahin ko. Ito para mas maliwanag. Ito. Boss Mike, pinatay ang ilaw para hindi sila makita. Pero ang ingay naman nila. Mali ang direktor at ang script. Totoo nga naman mga kababayan, pinatay nila yung ilaw. Tapos ang iingay naman nila, ang katwiran nila, bakit nyo pinatay yung ilaw? Para hindi kami makita. Pero mga kababayan, ang iingay nila nagsipag-live pa. Di ba mga kababayan? Ang iingay nila at nagsipag-live pa. Pero ito matindi. Ito matindi, magtataka kayo. Bakit ho? Kung talagang huhulihin si Bato, bakit hindi nila kasama itong grupo nila? Itong sila Peter Cayetano. Sila Alan Cayetano, Alan Peter Cayetano. Ito hong sila Pia Cayetano. Itong sila Bongo. Bakit hindi kasama? Bakit humiwalay si Bato de la Rosa at si Robin Padilla? Nakuha nyo mga kababayan, bakit humiwalay? So eto ang sabi niya. Eto pinatay pinatay ang ilaw para hindi sila makita daw. Pero ang ingay naman nila, mali ang director at script writer. Ang totoo diyan, eto na. Ang totoo diyan, Boss Mike, plano tumakas ni Bato. Plano tumakas ni Bato kasi pag makauwi siya ng Mindanao sa amin, safe na siya. Pero nabigo ang plano ni Bato na pag-escape and invasion kasi maraming pulis sa labas, baka makita siya, mahuli siya. Nagplano, natakot din mga kababayan, bakit halos lahat ng grupo, eto na, bakit halos lahat ng grupo na senador nasa isang lugar, pero si Bato, si Robin lang ang wala. Dapat hindi siya lalayo kay Senate President kung tunay na aarestuhin siya. Grabe mga kababayan, Grabe, ang Pangulong Bongbong Marcos pala naka-monitor. Binabantayan ho ang mga nangyayari. Sabi nga namin, puting kung titignan mo, parang totoo na, matutuwa ka na si Bato raransakin. Ang Pangulo biglang nagsalita. Mga kababayan, ang Pangulo, pakinggan natin ang Pangulo, na-upload ko na ho ito kagabi, in-upload ko na, pero eto ho, pakinggan natin ang Pangulo bago natin balikan ang mga nangyari sa Senado. Pasok, Mr. President.
Sabi po mga minamahal kong kababayan, ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Noong 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at Director Matibay, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme dun, 2 klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Yan, mga naka-duty 2 klase pala yan. Yung police na naka-duty sa Senado, yung isa. Nandoon sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Tiga dun lahat, mga kababayan. Yung mga nakita nating mga sundalo, police, mga ganon, taga dun pala. Tuloy. Ang pagtrabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun. Ibig sabihin, mga kababayan ni Pangulong Bongbong Marcos, lahat pala nung nakita natin, kita nyo hindi natin alam hindi natin alam to lahat. Pero mga kababayan, kung mapapansin nyo nga, yung mga pulis na yan, biglang mga naka-full butter gear, mga naka-uniforme. Yung ibang mga kababayan, naka-civilian pero may mahahabang baril. Di ba? Parang, wait lang. Bakit parang may mali? Habang pinapanood natin yon at talagang tuwan-tuwa tayo na mukhang madadali na si Bato, nagtaka na ako bakit ang tagal. Buti na lang mga kababayan, yung mga kaibigan natin na nagmo-monitor sa malayong kaharian, nag-message sa akin. Walang yan mga kababayan, Ay! Buwisit talaga, napaka-buwisit, Pero nung, napanood ko na nga ito, ito hong, ni Pangulong Bongbong Marcos na ito, doon ko na napagtanto. Putang ina, niyari tayo. Putang ina, mga kababayan, grabe ang kademonyohan ng mga hayop na to. Biruin ninyo mga kababayan ko, sa kabila ng isang tao na para bang pag-aari na nila yung Senado. Baka nakakalimutan nila pag-aari yan ng mamamayang Pilipino. Abay, mukhang pribileyo lang ni Bato. Tuloy. Sila talaga, doon sila nagjo-duty. At isa pa, ay nais kong maibida sa inyong lahat. Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Yun! Wala pala! Wala palang instruction Si Bato pala may kasalanan din, nag-overthink ka. Kaya kung ano-ano na naisip mong hayop ka. Pinagbibigyan pala yung gusto mo Mali ka. Di ba nanawagan ka kay Manong Bongbong na sabi mo, Mr. President, wala naman tayong masamang, hindi naman masama loob mo, hindi rin naman masama loob ko sa'yo.
Wala naman akong kasalanan sa iyo at wala ka namang kasalanan sa akin. Huwag mo sana akong hayaan na ipadala sa The Hague. Pinagbigyan naman pala. Kaya nga ba hindi nagbigay ng instruction para hulihin ka? Tapos, sobrang nabaliw ka lang, parang si Sarah. Nag-overthink ka ngayon. Tingin ko mga kababayan matagal ng plano ito. Hindi lang kahapon ginawa yung plano. Ha? Ako naniniwala. Matagal na nilang pinanano yan. Hindi lang kahapon nangyari yan. Kasi, alam nila yon na, hihingi pa sila ng TRO. Kapag ka pinagbigyan, masaya ang buhay. Kapag ka hindi, mga kababayan, yun na yung gagawin na nila. Kailangan nila na gumawa ng eksena para maitakas si Bato. At marami ngayon ang naglilitawan na nagbibigay ng kanilang mga pananaw at may mga nagtitip pa sa kanila, yung mga parang tayo, no? May mga kung may Tweety Bird, may puting palaka, may merong puting kabayo ni Mark, at meron naman tayong bolang kristal. So ngayon, mga kababayan ko, eto mamaya, ikukonekta natin yung mga pinost ng mga merong mga Tweety Bird sa loob mismo ng Senado, mga kababayan. Sige, tuloy. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Yan. At ayun po, dahil kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Sabi, kalma lang po, kalma lang po. Kita niyo naman si Pangulong Bongbong Marcos, Kalma lang daw, kalma. Oo, sabi ni Gloria Smooth, what happened to your dreams? Kasi alam nyo, yung minsan yung panaginip natin nagiging bangungot. Kita nyo yung nangyari kahapon, bangungot akala natin yun na yung panaginip natin, hindi pa pala. Meron pa, hindi pa dumarating yung panaginip natin. Akala natin yun na yun Nakita nyo, di ba? Nakita nyo? Tuloy. Kalmado lang daw tayo, kalmado lang. Senate President Alan Cayetano. At nag-usap daw sila. Nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Patay kayo dyan! Patay! Ano sabi ni Pangulong Bongbong? Alamin natin, kung sino ang gumawa ng gulo na ito. Nako ba to? Kung malaman na may kinalaman ka dyan, sa palagay mo, pagbibigyan pa yung hiling mo? Sa palagay mo, magiging kalmado pa si Pangulo? Dahil tingin namin, mga kababayan, talagang pagbibigyan si Bato ni Pangulo Alam nyo naman ang Pangulong Bongbong Marcos, sobrang bait. Di ba? Sobrang bait ni Pangulo. Parang pagbibigyan ho talaga Pagbibigyan. Kaya lang mga kababayan, mukhang kung lalabas may kinalaman si Bato dito, sa palagay nyo ho, pagbibigyan pa kaya? Sa palagay nyo mga kababayan, kung si Bato de la Rosa mapapatunayan sa investigasyon na may kinalaman talaga o kasabot siya sa nangyaring kaguluhan kagabi dyan sa Senado, na parang tila ba gustong palabasin na
walang kwenta ng gobyerno, para bang ang ibig sabihin gusto nilang palabasin, nag-aaway ang Senado at ang gobyerno. Tingin ko baka hindi na yan pagbigyan, mga kababayan. Ang Pangulong Bongbong Marcos, mabait ito Sabi ko sa inyo, sobrang bait. Oo, sa sobrang bait niya, tingnan nyo mga kababayan, wag kang pakakasiguro. Bato, ang utak ni Pangulong Bongbong, hindi rin yan matatawaran. Mabait kung siya mabait, pero masamang magalit. Diba? Mabait kung mabait, mga kababayan, pero napakasamang magalit. Tuloy. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. Patay. So mag-iimbestiga ang PNP at ang Senado sabay. Nako! Diba? Masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, Yan. hindi po gobyerno ang gumawa nito. Nako! Dito na mga kababayan, talagang ako'y naano na. Nung sinabi ni Pangulo na hindi gobyerno ang gumawa nito, so anong iisipin nyo? Hindi pala gobyerno ang gumawa nito, sabi ni Pangulo. Sinisigurado daw niya, hindi gobyerno ang gumawa nito. So ibig sabihin, kung hindi gobyerno ang gumawa nito, kung walang alam ang Pangulo, walang alam si John Vic Remulla, walang alam si Melvin Matibag ng NBI, sino ang may gawa? Sino ang pasimuno? Sino ang utak? Nako, yari kayo kay Pangulong Bongbong, maniwala kayo Oo. Extraction move. Oo, parang yung pelikula, no? Ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Nako, patay. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Walang pumasok na militar, sundalo, pulis, NBI sa Senado. Wala! Yung mga nando doon, liliwanagin lang natin, yung po yung mga taga doon na mismo na mga nagbabantay. Yun na po sila yun. Sila na po yun. Walang galing sa labas. Naku, grabe mga kababayan, matindi. Talagang, ako ninenervyos din Baka mamaya ibintang na naman nila kay Ninong Martin Di ba, no? Nandiyan ba yung mga Martinico, no? Tangina yung mga yan, ibibintang na naman kay Martin to buti na lang mga kababayan. Nilinaw ni Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo? Kita nyo mga Martinico Baka akala nyo puro Martin lang ako. Hindi. Kapag ka may mali, may mali. Di ba? Kapag ka kailangan natin na itama natin. Baka isipin ng mga iba dyan, may kinalaman si Martin. Wala! Walang kinalaman yun, mga kababayan. Hindi gagawin ni Martin Romualdez yun. Bakit? Ang ano lang naman, goal lang naman, ma-impeach si Sara nagawa na ho sa kamera Di ba, no? Kaya okay na yun. Kaya malabong madamay si Congressman Martin dyan. Mr. President, ulitin mo na talagang walang kinalaman ng gobyerno. Hindi po mag-alala ang taong bayan. Hindi po gobyerno ang gumawa nito. Mag-alala ang taong bayan. Hindi po gobyerno ang gumawa nito. Ang taong bayan. Hindi po gobyerno ang gumawa nito. Hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang... Kita nyo? Inulit-ulit ko na Grabe, no, mga kababayan, Talagang si Pangulo matalino, no? Matalino. Biruin nyo, kalmado lang. Nakaupo lang ganyan, nanonood-nood lang sa mga balita. Tinitignan-tignan lang, no? Tinitignan-tignan. Tapos, Director Melvin,
Ano ba nangyayari diyan? Bakit meron daw kayong mga tao diyan sa loob ng Senate building? Mr. President, wala po. Ang ating mga tauhan, civilian na nandiyan dyan, wala hong mga baril yan. Yung mga nakikita nyo ho dyan, hindi ho ko alam kung sino yung mga nagpakana niyan. Bakit may mga NBI daw doon? Ang mga tao nating mga civilian ay nasa GSIS building. Nandoon lang sila at mga walang baril. Tignan nyo, putang ina. Naiinis talaga ako kay Batoy. Yan. Naiinis ako kay Batoy. Gusto kong batuhin na itong mic kong palyado eh. Diba? Walang baril. Wala! Tapos, tawag siya kay John Vic. Okay pa ba? Okay pa ba yung audio natin? Okay pa ba? Okay na. Sabi mga kababayan, John Vic, ano ba nangyayari sa mga pulis doon? Bakit may mga pulis? Sabi ni John Vic, wala po kong alam dyan, sir. Putang ina, lagi ka namang wala eh. John Vic, bakit may mga pulis tayong nakikita doon? Hindi ko pa alam, sir. Putang ina mo, John Vic. Lagi ka na lang walang alam. Ayun, nagpunta si John Vic. Sabi, sir, anong gagawin ko, sir? Ay lang yan. Tatanungin pa niya kay Pangulong Bongbong, sir, anong gagawin ko, sir? Ang edi pumunta ka na, di ba? Pumunta ka na ron. Booking na. Nabuking na nga ni... Grabe, no? Ang tindi nung mga, nung mga paandar nila eh. Eto na ngayon, mga kababayan. Tuloy natin. Kung pumasok na tigalabas na sundalo, hindi po mag-alala ang taong bayan. Hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Yan maliwanag. Hindi po gobyerno ang may gawa nito. Chris Mendoza, thank you naman. Pacubits, thank you. Sabi ni Pangulo, hindi gobyerno ang may gawa nito. Walang pumasok na pulis, sundalo, etc., mga kababayan, na galing sa labas. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Yan. Hindi daw alam, mga kababayan, kung saan galing yun. Kaya dahil daw doon, nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito. Kita nyo? Kalma lang po. Asahan po ninyo na ang gobyerno po ninyo ay hindi po gagawin ang mga bagay na yan. Kaya, lagot ka na ba to? Nako! Mukhang ikaw talagang pinapahamak mo na yung sarili mo, ha? So mga kababayan, saan nga ba nag-umpisa ang lahat ng ito? Nag-umpisa po ito, mga kababayan, nung naglabas ang Korte Suprema na hindi ho pinagbigyan o hindi nagbigay ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema pabor kay Bato. Kaya ho, mga kababayan, maaari po talaga na siya ay damputin o hulihin. Ano ba? Ngayon, mga kababayan, ang plano pala ni Pangulong Bongbong ay hindi siya hayaan. Hindi siya hulihin, kundi hayaan. So yun po yung gusto ng Pangulo. Kaya nagtataka, bakit maraming mga pulis? So eto na, mga kababayan. Ayon sa Tweety Bird, sino to? Ni Montulpo. Ayan, mga kababayan ko. Basahin natin, Basahin natin to, ha? Thank you, Chris Mendoza. Eto na.
Ito ang tunay na nangyari. Naku po, Diyos ko, pakinggan natin. Bigyan natin to ng reaksyon, ha. Ito ang tunay na nangyari. Siya putukan sa Senado kagabi. Ayon sa aking Tweety Bird. Nako. Ang 37 gunfire, yung putok ng baril. Came from personnel, galing daw po sa personnel o staff ng Senado, ng Sergeant at Arms under Mau Aplaska. Mga kababayan, the 37 shots fired came from personnel of the Senate Sergeant at Arms under Mau Aplaska. No shots were fired by NBI agents. Tulad ho ng ibinibintang nila sa NBI, etong si putang inang Aimee. Mga kababayan ko, si Aimee mahabang baba na sinungaling ang putang ina. Kakasinungaling, pahaba ng pahaba yung baba na pinapakalat na galing daw ho sa NBI yung pong pagpapaputok ng baril. Maraming beses. Kaya ho nagwawala yung mga bobo, tanga, mangmang, nakarinig na lang ng baril. Sabi nila, pinatay na nila si Bato! Nagwawala na yung mga sinto-sinto, mga kababayan, ano? So ngayon, eto na. Sino nga ba? Etong si Mau Aplaska, mga kababayan. Sino ito? Si Aplaska, at si Bato ho, ay magkaklase sa PMA, mga kababayan. Mista. Magmista sila. Aplaska and Bato were classmates at the Philippine Military Academy, PMA. Nakita nyo, mga kababayan ko? Mag-classmate, mista. Magmista. Senate President Alan Cayetano, putang inan to. And of course, fugitive of justice. Bato, kalbo, putang inang Bato. Stage the commotion, putang ina. Kita nyo, mga kababayan ko? Talagang sinasabi, mga kababayan, kasangkot si Alan Cayetano na ito'y gawing moro-moro. Nakuha nyo, mga kababayan, Nakuha nyo? Kaso halatang halata kasi. Halatang halata na Nung una, medyo hindi mo pa mapansin no? Pero nung tumatagal-tagal na, putang na, bakit ang tagal nito? Bakit hindi mahuli-huli si Bato? Sabi pa nga ng iba, may mga nag-post pa, mga kababayan, na ay tumakas daw, nakatakas na daw si Bato. Totoo nga naman na yun talaga ang plano. Patakasin si Bato, makapunta na ng Mindanao at hindi na, mahihirapan na hong mahuli. Ngayon eto, mga kababayan ko, sinasabi ho rito na kasangkot daw ho ang Senate President mismo dito sa Moro-Moro na paglusob daw diyan po sa Senado. Grabe, no, mga kababayan, ano? Ngayon, eto na. Kung ito ay ginawang palabas, stage, palabas, itong komosyon na ito, itong nangyari sa loob mismo ng Senado, at sangkot itong Alan Peter Cayetano, at itong si Bato de la Rosa, at yung iba pang mga kaalyado ng mga putang ina, na ginawa talagang kahiya-hiya ang Senado rito. Akala kasi nila lulusot, mga kababayan. Ito po ay mga aksyon na ho ng mga desperadong tao. Sa sobrang desperado na ho nila, na talagang si Bato, alam nila na talagang ito'y pwede nang hulihin anumang oras kapag hindi napagbigyan yung Temporary Restraining Order o TRO na galing dyan po sa Korte Suprema, ay ito na ho yung resulta ng kanilang pagkabahala
kanilang pagkadesperado, gumawa na ho ng mga ganitong mga moro-moro na palabas para palabasin na si Bato de la Rosa ay isa pong inaapi, inaaway ng gobyerno na tila ba ginigipit. Mga kababayan, yan po yung gustong palabasin sa lahat ng maraming tao. Ngayon ang tanong, sa palagay nyo, sa inyong pangunawa, yung po bang gumagawa ng mga ganyang bagay dapat na pinapanigan? Sige nga ho mga kababayan, kung kayo ay nasa matitinong kaisipan, kung kayo ay nasa matinong pag-iisip, yung mga ganitong gawain po ba ay dapat natin na ito yung pinapanigan at kinakampihan na isinasaalang-alang ang kapakanan ng maraming tao, isinasaalang-alang ang integridad ng Senado? Ay mga kababayan, kayo ho ang magsalita at kailangan ko ho yung opinion nyo dyan. Diba mga kababayan, ano? Ha? Ano? Kayo. Sa mga pumapanig sa mga ganyang mga gawain, mga kababayan, ay parang pagpanig na rin para konsintihin ang kasinungalingan. Mga kababayan, wala hong silbi na ho yung ating mga ginagawa na pagpapapuri sa Amang Lumikha, sa mga pagsisimba natin, at sa mga naririnig nating aral sa mga pare, sa mga pastor, at sa kung saan mang ministro, kung anumang katawagan ninyo. Mga kababayan, mawawalan ng saysay, mawawalan ng silbi ang mga payo, mga aral na binibigay sa inyo. Kung tayo ay magpapaniwalat, kukonsinti at papabor at papanig sa mga ganyang gawain na talaga naman ho sa mataman ng tao ay hindi na ho kaaya-aya at hindi na po makatarungan. Tama? Yun mga kababayan ko. Ano sabi rito? They wanted to gain public sympathy and call on the stupid. O, kita nyo? Tangina, mga kababayan, tinawag na naman na stupid. They wanted to gain public sympathy and call on the stupid DDS to gather outside the Senate. O, kita nyo? Gusto magtawag, di ba? Ganyan ang ginawa ng mga putang inang yan. Nagsisipag live habang nasa daw sila, invasion. Nasa pinasok daw sila. Talagang mga kababayan full force na ho yung ginawa nilang ito. Ano pa sabi rito? They wanted to gain public sympathy and call on the stupid, bobo, tanga, mga mangmang na mga DDS to gather outside the Senate. Ayaw rin ni Cayetano na matuloy ang impeachment ni BP Sara. Kaya gumawa siya ng senaryo ayon sa aking Tweety Bird. Dalawa ang purpose, mga kababayan. Diba? Oo, kaya nga sabay-sabay silang nag-live Panawagan nyo. Kita nyo? Dalawa ang purpose. Mapatakas si Bato at hindi po matuloy ang impeachment labang kay Sara putang inang Duterte. Nasusundan nyo po ba ako? Ayan basta. Ito at pinakagusto kong linya. Putang ina, ito pinakagusto kong linya, mga kababayan, Ito ang gusto kong linya. Sabi sa bandang ibaba, basta bading
madrama. Utang ina. Tao pa ko ha. Sabi sa dulo. Ito sa lahat mga kababayan, ang pinakagusto kong linya. Sabi rito, basta bading, madrama. Puta, sino kayang tinutukoy na bading? Paki-comment naman ho, mga kababayan ha. Oo, sino ang tinutukoy dito sa inilathala ni Ginoong Ramon Tulfo, mga kababayan, ano? Sino din sa sino ang tinutukoy? Sino ang tinutukoy sa nilathala ni Ramon Tulfo? Sino ho ang tinutukoy na bading? Sino ang bading? Nakita nyo naman, di ba? Sabi ko sa inyo Walang ya. So yan, mga kababayan. Oo. Pero bago ho ang nangyari, nakita nyo mga kababayan? Nakita nyo? Sino unang nag-live? Di ba si Bato? Sabi ni Bato sa kanyang sa kanyang live, di ba? Mga kababayan, tulungan nyo po ako, ganyan-ganyan siya, di ba? Eto ho yun. Pakinggan natin si Bato. Magandang hapon mga kababayan. Meron po tayong natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming session itong araw na ito. Kita nyo? Ito yung tinutukoy ko kagabi. Bakit si Bato abay inunahan na may mangyayari? At sinasabi niya na meron daw siyang natanggap na impormasyon na yan na nga, aarestuhin daw siya. Yan yung impormasyon niya. Pero mga kababayan, nakakapagtaka. Ang Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabi na wala siyang instruction na arestuhin si Bato. Ganon din si John Vic Remulla. Hindi siya nandoon para arestuhin si Bato. Ganon din po ang NBI. Wala po kami diyan, hindi po kami yan. Wala pang instruction sa amin na arestuhin si Bato. Walang ganun mga kababayan ha. Kaya nakakapagtaka, parang inunahan na ho ni Bato yung mga mangyayari. Para ikondisyon na pala yung mga utak natin na may mangyayaring kaguluhan talaga na gawa-gawa nila. Ina. Nakuha nyo? May mangyayari pala na ganon tulad ng sinasasabihin ni Bato. So mga kababayan shout out po sa inyong lahat. Sa paalala ko lang po mga kababayan, sa mga hindi pa ho nakakapag-like and subscribe mga kababayan, magsa-10,000 na tayo. Baka naman ho mga kababayan, wag nyo na ho ipagkait yan. Wag na. Ito na mga kababayan, pakinggan natin ang buong istorya ni Bato. Pasok! Magandang hapon mga kababayan. Meron po tayong natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming session itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako yung aristuhin. Ako po nananawagan sa inyo. Sana tulungan nyo ako. Huwag po tayong papayag na another Pilipino ay dadalhin sa dahig. Pangalawa, kahit pa Pangulong Duterte. Ako po nananawagan sa inyo na sana pumunta kayo dito, tulungan nyo kami, mag-vigil tayo dito sa harapan ng Senado. Kita nyo mga kababayan, di ba? Nag-anyaya na si Kalbo. Na pumunta na kayo dito sa Senado, mag-vigil tayo. Kita nyo? Alam nyo po ba mga kababayan na walang pumunta? Alam nyo po ba nakakapranggot lang ho yung mga DDS na nando doon? Kakapranggot karamihan vlogger. Wala hong mga tao, kung meron man mangilan-ngilan lang. Oo, ang mga nando doon, yung mga nag-aaway-away, mga vlogger lang. Mga vlogger ho, hindi naman ho natin personalidad yan Kaya ho tayo umuwi na ho. Sabi ko nga sa inyo, may nag-aantay sa akin tao sa bahay na meeting. Ngayon, mga kababayan, kung pansinin nyo ho, itong litanya na ito ni Bato, talagang kumukonekta dito po sa usapin na gawa-gawa nila ang nangyaring komosyon
diyan po sa Senado. Oh, tuloy. Oh, tingnan nyo. Oh. dalhin sa dahig. Pangalawa, kay Pangulong Duterte. Ako po nanawagan sa inyo na sana pumunta kayo dito, tulungan nyo kami, mag-vigil tayo dito sa harapan ng Senado. Kita nyo? O, tulungan daw siya, pumunta daw doon para mag-vigil daw yung mga bobo, mga stupid na mga DDS. Eh, wala akong pumunta ho eh. Wala talagang pumunta mga kababayan. Kakapranggot sila. Oo. Kakapranggot. Alam nyo mga kababayan eh, naaawa nga ako sa kanila eh. Naalala ko noon mga kababayan, sa probinsya, pagka may mga handaan, yung mga yung mga nag-gate crash, doon lang ho sa may mga sulok-sulok. Oo, na parang mga aso na kapag ka nakakuha ng pagkain, ay pupunta na ho sa sulok, doon na lang sila mamamalagi. Parang ganun ho yung mga itsura ng mga DDS doon, mga kababayan, ha? Oo, parang mga nandun lang sa mga sulok-sulok. Eh, yung ating rally, palibasa, mga disente tayo, palibasa, may mga itsura, palibasa, malilinis, hindi tayo tulad ng mga hayop na yan, na hindi na ho naliligo, kakablog nila. Ulitin ko, hindi po mga tao na organic na pumupunta. Ang mga nandoon na mga taga-suporta ni Bato, mga vlogger na tatlo-tatlo yung cellphone na naka-live sa mga social media nila. Mga kababayan, tatlong cellphone, mga kababayan. Isa, dalawa, tatlo. Naka-live, pare-parehas. Halos lahat ng social media account nila naka-live sila. Halos hindi na humaligo ang mga putang ina. Mga kababayan, tignan nyo yung mga itsura, ang babaho nila. Oh, nako, grabe. Oh, tuloy. Kita nyo ho, mga kababayan ko, ha? Ako po nakikiusap sa inyo. Kung kayo'y meron pang puso para sa ating bansa. Nakalamputang ina mo! Ang tanong, Boss Mike, nandyan pa ba? Oo, nandyan pa. Nandyan pa sa loob. Oh. Ano sabi ni Bato? Kung may puso pa raw kayo. Eh, Bato, wala eh. Walang tao, walang sumuporta sa'yo. Oh. Kung kayo'y meron pang puso para sa ating bansa. Putang ina, may puso pa raw para sa ating bansa. Kayo nga ang walang puso, putang ina mo. Kita nyo kung paano sila mangloko, mga kababayan. Kita nyo kung paano nila kayo paikot-ikutin, ano? Oh, naniniwala kayo dyan sa gago na yan? Naniniwala kayo sa gago na yan? Wala, yun, tama ka, JC. Walang puso si Bato. Oh. Sana pumunta kayo dito. Ako nananawagan sa inyo. Lahat ng mga Pilipino na may puso para sa ating bansa, para sa kinabukasan ng ating bansa, pumunta na po kayo dito sa harap ng Senado at Nakita nyo? para mapigil itong kanilang plano na tayo ay arestuhin. Kita nyo mga kababayan ko, yung maliwanag ito. Sabi ko nga sa inyo, pwedeng gamitin ito eh. Talagang talagang desperado na si Bato. Biruin nyo yung manawagan, idadamay pa ho, yung taong bayan na wala namang kinalaman sa kanyang kaso. Pakialam namin sa kaso mong putang ina ka. Eh, ikaw ang may gawa niyan, hindi naman kami. Hindi naman kami yung pumatay, di ba? Sorry naman pagka ho nahuli na ho si Bato de la Rosa, si Bongo, at na-impeach na ng tuluyan si Sara Duterte, pag wala na ho si Sara, mga kababayan, sa pagka-vice presidente, promise hindi na talaga ako magmumura. At kapag nawala sila mga kababayan, baka itigil ko na rin yung pagbablog ko. Mga kababayan, dito na lang ako sa likod. Ganun-ganun na lang ako, kamusta na lang. Sasali na lang ako sa comment section, hi, hello po, ganun. Sa mga nagla-live nating mga kasama, sasali na lang ako, dyan ako makikipag-chismisan. Diba? Nasaan si Kalbong Bato? Nasa Senado pa rin. Nasa Senado pa rin, ha? Tuloy. At dadalhin sa dahig. Hindi po katanggap-tanggap yan para sa ating Pilipino. Hindi ka tanggap-tanggap, tanga. Naniniwala kami. Paanong sinasabing hindi ka tanggap-tanggap, mga kababayan, ha? Isisingit lang natin to. Paanong hindi nasasabing
nasasabi ni Bato na hindi ka tanggap-tanggap. Ha? Sabi ni Bato, hindi daw katanggap-tanggap mga kababayan. Tingnan nyo, mga kababayan to. Ayan lakihan natin. Mga kababayan, ha? Lakihan natin. Ayan. Yan ba ang hindi katanggap-tanggap? Sabi ng mga DDS, sabi ng mga stupid DDS, Mindanao is Duterte country daw. Ayan. Multiple accounts, multiple narratives, one mission. Ganyan mga kababayan eh. Alam niyo mga kababayan, ito bago natin talakayin to, makinig kayo sa akin. Pakinggan niyo ko. Sa mga social media, pansinin niyo po ito. Yung mga nagko-comment, yung mga nambabas sa inyo, pansinin niyo lahat sila. Lahat pare-parehas. Lahat halos iisa yung naratibo. Ha? Lahat iisa yung mga banat. Ay bakit mga kababayan? Kasi puro mga trolls, hindi sila totoong tao. At tignan nyo mga kababayan, puro lahat nakalak yung profile. Lahat yan mga kababayan. Itong mga ito, yung mga trolls din ng mga Duterte, nakalak ang mga profile. Pansinin nyo mga kababayan, kung kayo ay mga nakapalo sa akin, sa aking mga social media account, kilala nyo naman ako, talagang numero 1 na kritiko ng mga Duterte at ng mga kaalyado nila. Tignan nyo mga kababayan yung mga banat ko dun. Tapos tignan nyo yung mga comment nila. Kaya nga, sinasabi ko lagi, huwag nyo lang patulan kasi nakikipag-usap kayo sa robot. Hindi sila totoong mga tao. Yan po ay automated. Oo, naka-automatic. Naka-automatic na yan na mga sasagot sa ating mga upload. Ganyan makipaglaban ang kampo ni Duterte. Yang mga yan, mga kababayan, ganyan makipaglaban. At kung mapapansin din po ninyo, yung pong mga nagko-comment na yan, tignan nyo, hindi maipakita yung buong muka. Kung hindi aso, di ba, daga, pusa, yung mga profile, wala hong muka. Walang muka, mga kababayan. Kaya yung sinasabi nila na marami sila sa social media, yan ang patunay. Ito ang patunay, mga kababayan. Ang Mindanao, mga kababayan, noong pong, meanwhile, Mindanao congressman voting yes to impeach. Ang mga bumoto po na mga kongresista na representante ng bawat distrito ng Mindanao, mga kababayan, ang binoto ay 77.4%, equivalent sa 41% na bumoto para ma-impeach si Sara Duterte. Grabe mga kababayan, ang bumoto ng ayaw, 8. Kasama na sa 8. Alam nyo kung sino? Alam nyo kung sino sa 8 ang kasama? Yung pong bulldog, ang itsurang anak ni Pulong. Si Pulong. At saka yung kamag-anak pa nilang isa. 3. Sa 8 na yan, 3 ang Duterte. Pamilya ni Duterte. So yung 5, mga kababayan, yan yung mga congressman na mga solido na sumusuporta sa kanila. Siguro yan yung kasama na siguro yung isang kongresista na na Shinota boyfriend ni Kim Domingo. Yung kung nai-issue ngayon nagba-viral na shota daw na congressman na taga Mindanao, na taga Davao daw, ni Kim Domingo. Kita nyo mga kababayan ko? Yan. Mga kababayan isipin ninyo, mismong si Toby Chanco bumoto ng yes. Paano yun mga kababayan? Mismong si Toby Chanco bumoto ng yes para ma-impeach si Sara Duterte. Bakit kanyo?
Yang mga tao na yan, yung mga naglalaro. Sila yung tunay mga kababayan na nakikiramdam sa pulso ng mamamayan. Nakita nila yung rating ni Sara, hindi na umaangat, pabagsak na ng pabagsak. Kaya no choice sila. Dahil kapag ka sila ay bumoto pabor kay Sara Duterte at Tagaluson sila, mga kababayan, sigurado tatandaan niyang mga yan. Sigurado hindi na makakabalik yan si Toby diyan sa Nabotas. O tulad nung muntik nang matalong si Eli San Fernando na wala namang nagagawa. Eh yun mga kababayan, ibarkada ho nila Piluka na junior na Marcoleta. Etong si Meow Meow, si Lebiste. Oh, at saka siya, di ba magtotropa yan? Pero bakit ho bumoto ng yes para ma-impeach si Sara? Kasi mga kababayan, naninimbang ang lahat ng mga politikong yan. Alam nila mga kababayan ko na talagang si Sara ay parang spaghetting pababa na. Hindi na kailanman spaghetti na tataas pa. Dahil tumaas na po. Oo, nung una. Ano na po ang gagawin? Pababa ng pababa, ng pababa, ng pababa ang rating ni Sara. Di ba mga kababayan ko? Wala na. So ano pang aasahan nila kay Sara? Tandaan nyo mga kababayan, mga politiko yan. Ang mga politiko walang permanenteng kaaway, walang permanenteng kakampi, pero may permanenteng interes. Di ba? Ano po, Yan! Nasusundan niyo po ba ako mga kababayan, Nasusundan niyo po ba ako? Yan, iiyak. Pag yan nakatakas, iiyak daw si Jig. Si Jig Martin. Umiiyak na nga si Bato. Mamaya ho, tatalakayin natin yan, balikan natin itong putang ina si Bato. Bato! So mga kaibigan ko, lahat ng Pilipino, nananawagan sa inyo. Pumunta po kayo dito sa harap ng Senado at mag-BGM tayo. Kita niyo mga kababayan, paulit-ulit yung kanyang panawagan na eto hong si Bato de la Rosa, nananawagan sa taong bayan, nananawagan sa mga stupid DDS, sa mga bobo at tanga, sa mga taong grasa, na kayo ay maggawa na ng protesta, mag-vigil na kayo. Magdala kayo ng inyong mga sariling tubig, magdala kayo ng inyong sariling pagkain, magdala kayo ng sarili ninyong kandila para magtulis na kayo doon. Sindihan ang kandila ninyo. Ganon mga kababayan, Ganon, Di ba? Di ba Patricia? Tuloy. Hindi tayo papayag na another Filipino will be brought to the Hague just because of politics. Ako po isang tapat na pulis. Tapat sa serbisyo. Bakit nila ako ginaganito? Nananawagan po ko sa inyo mga kaibigan. Kung kayo ay na-frustrated noon sa panahon ni Pangulong pagdala nila kay Pangulong Duterte doon sa The Hague. Kita nyo? Gamit na gamit niya pa yung salita na kung kayo ay frustrated sa pagdala nila sa The Hague, wala na, kumalma na ho yung mga damdamin ng tao Kumalma na, nawala na ho yung momentum na yung mga tao ay nandun pa sa emosyon. Nakuha nyo? Ulitin ko, liliwanagin ko. Nawala na po yung mga, nawala na sa momentum yung mga tinutukoy ni Bato ng mga tao na nandun pa sa emosyon ng pagkakadala ni Digong na akala nila ay totoo na walang kasalanan yun. Ngayon na naiimbestigahan, diyan po sa may ICC sa The Hague, nakikita na ho nila, nasusubaybayan nila, na mukhang may problema nga, mukhang may kasalanan yung matanda. Kaya ang nangyayari ngayon, mga kababayan ko, yung mga tao, natatauhan na sila unti-unti.
Kaya yung panawagan ni Bato na ito, mga kababayan, ay wala hong sumasama. Walang pumupunta. Walang dumagsa para suportahan siya. Kung hindi yung iilang piraso lang na mabibilang lang natin sa mga daliri natin yung kanyang taga-suporta na nauto niya. At uulitin ko, sinasabi ko sa inyo na etong panawagan ni Bato na ito, wala na hong naniniwala. At ang mga nandoon lang, yung mga kumikita. Kumikitang mga vlogger na hindi naman sanay, hindi marunong ng ginagawa nating pagpapaliwanag, kung hindi ang kasanayan lang nila, mayan, mag-video lang sila. Mag-video, at yun lang, panoorin nyo kung ano nangyayari. Hindi ho sila makapagpaliwanag ng malalim, kahit mababaw. Hindi ho sila kaya, hindi ho nila kaya yon. Hindi nila kinakaya yung mga ginagawa nating mga ganito na naka-live ka at impromptu, walang listahan, walang binabasa, walang script, mga kababayan, na nagpapaliwanag para maliwanagan at para maibahagi mo yung iyong opinyon at pananaw sa ibang tao. Tao pa mo ha! Diba? Yan ho ang kaibahan ng mga DDS, vlogger, sa mga nagtatanggol kay Pangulo. Our beloved Boss Mike Cervera!